For today's video from Manila to Abu Dhabi, ayan na nga din yung araw na nakarating kami ng Israel. Pero bago yan ay pagdating namin ng Abu Dhabi ay delayed na naman kami ng 1 oras na flight. Pero buti na nga lamang at 1 oras lang at hindi na din kami masyadong nagtagal. Hindi na naman kahaba ng biyahe at halos 4 na oras lang ang layo ng Abu Dhabi sa Israel. Syempre pagpasok pa lamang ng eroplano ay iniisip ko na agad ano kayang ipapakain nila sa amin. Simula Manila nga to Abu Dhabi ay puro matatamis ang pinakain sa amin at parang puro pang merienda lamang. Dini nga ako napaupo sa may dulo ang kaso'y wala namang bintana kaya nakikisilip na lamang ako dyan sa may unahan. At etong at oras na naman ang kainan at ang pamimilian ay omelette at French toast. Nakigaya na nga lamang ako sa pinili ng aking ate na French toast pero pagbukas ko nung sa akin ay parang bigla akong naumay sa amoy. Masyado nga matamis na naman kaya ay tinanong ko kung pwede bang palitan ng omelette. At ayun nga at pinalitan naman merong omelette hotdog at merong konting pork and beans. Meron din silang pamango sticky rice at ilang peraso ng prutas at meron din niyang muffin. Tawag nila dito tapioca. Ayun nga't sa wakas ay naglanding na ang eroplano pagkatapos nga ng napakahabang biyahe simula Manila, Abu Dhabi to Israel ay sa wakas ay nakarating na din kami ng maayos at ligtas ng Israel. Mag-aalas 2 na nga ng hapon kami nakarating niyan at kung hindi sana na-delayed ang flight sa Pinas ay alas 6 pa lamang ng umaga ay nakarating na kami. 8 oras nga na sayang na dapat ay makakapagpahinga muna ako bago bumalik ng trabaho. Nagtagal nga kami dyan sa pagkuha ng entry visa at lagi na lamang error pero buti na nga lamang at nakakuha din ako. Pagdating pa nga lamang ay uwing-uwi na ng bahay ang person pero bago ka pa makalabas ng airport ay ang dami pang seremonya na kailangang pagdaanan. Marami nga din kami mga nakasabay na turista ng araw na yan at yung iba nga ay mga Koreans. Anyo nga sayo! Ay nga't kuha na ng maleta at kailangan nga ay maliksi ka sa pagkuha kung ayaw mong mapasama dyan sa baggage carousel. Nagtagal nga din kami dyan sa pagkuha ng maleta at umikot na nga ng umikot yung baggage carousel ay hindi namin mahagilap yung akin. Inikot na nga namin lahat at baka napapasama dyan sa mga nasa baba pero wala pa din kaya nagpatulong na kami sa paghahanap. At nang hindi nga namin makita bumalik ulit kami sa baggage carousel at yun pala yung nandun lang na paikot-ikot na akala ko'y pagmamay-ari ng iba. Dahil meron jacket at una na nakapulupot sa aking maleta na akala ko ay kapareho lang nung akin. At nung i-check ko nga ay maling akala pala at akin pala talaga yun. Na-stress nga ako ng very light at akala ko ngayon nawala na ang aking maleta ay andun pa naman din nakalagay yung aking dalang longganisa. Nung hindi pa nga namin nakikita ay sabi nung nag-assist ay i-deliver na lamang daw sa bahay kapag nakita ay sabi ko hindi pwede dahil merong mabubulok doon. Ay nga tagtaksi na kami pauwi ng bahay at dadaan muna ako sa plat ng aking ate bago ako bumalik ng trabaho. Mag-aayos muna ako ng laman ng aking maleta at magpapahinga ng konti bago ako bumalik kina Lola. Konting kaimot na nga lamang at makikita nyo na ulit si Lola at Nili at abang-abang lamang at bago matapos ang taon ay mapapanood nyo na ulit sila. Sa habangan ng nilakbay ng aking video ay sa wakas ay natapos din ang pag-upload ng bakasyon sa Pinas at balik na ulit tayo dito sa kwentong caregiver sa Israel. At ayun nga't sa wakas ay nakarating na din kami ng plat ng aking ate at nakapag-ayos na din ako niya ng aking maleta. Dumating din pala ang aming pinsan na si Ma para kuhanin ng kanyang mga padala at meron siyang pasalubong na ice cream. At ayun nga ang aking ate na nakasuot ng pangmalakasan na crop top ay sa iksi nga ng damit ay mamaya ay uusugan yan. Alas 3 na nga ng hapon dyan kami nakarating ng bahay at alas 5 naman ng hapon ay kailangan ay nasa trabaho na ako dahil aalis na yung aking reliever. Todo maretesa na nga kami dyan at konting oras na nga lamang ay back to reality na ang person at balik trabaho na ulit. Iniwan ko na nga sila dyan at nauna na akong umalis sa aking pinsan at nagmamadali na nga ako na bumalik sa aking trabaho. Kahit nga pagod at puyat at masakit pa ang paakalalakad ay kinailangan ko na din bumalik sa aking trabaho dahil excited na din si Lola at Nili na makita at makasama ako. Ay nga tulalay na ang person at hagardo bersosa na ang peslak sa sobrang pagod. At ayun nga at yun ako gustong ibaba ng driver sa kabilang bahay. Abay parang yung driver ang may jet lag at gusto pa akong paglakadin. Mas pala desisyon pa nga yung driver kaysa sa Waze at sa maling building pa ako ibababa. At ayun nga't after 48 years ng aking mga kwento na ganap sa Pinas ay sa wakas ay nandito na ulit ako at papasok na ulit sa bahay ni Lola. Nakatipid pa nga ako sa pamasahe dahil nakametro yung aking sinakyan at 100 shekel lang ang ibinayad ko. Pero kapag hindi nakametro ay 120 shekel ang singil hanggang dyan. Andito na nga ako sa building ko saan nakatira si na Lola at abangan ang aming muling pagkikita ni na Lola at Nili.
Ay siya, hanggang dito lang ang ating kwento for today's video. Maraming po salamat sa inyong support at aking panonood. Mag-ingat po kayo palagi. And please follow and share Aqua Infinity Private Resort and Events Place and please subscribe to my YouTube channel.